Matagal na naman etong pangaral na ito na si Mr. Willie Revillame. Sa puntong ito, mukhang good job siya. Nakapunto siya sa atin. Dahil totoo naman na karamihan sa mga politiko na katulad nga ni Mr. Robin Padilla, nananalo lang dahil sa kasikatan. Sabihin na natin ordinaryong uh, Pilipino ang isang katulad ni Robin Padilla, hindi sikat, hindi artista, hindi naman yan mananalo. Okay? At bukod nga doon, bukod sa kasikatan, okay? Dahil alam natin, meron ding mga sikat na hindi naman talaga pinapalad makapasok, manalo sa politika, 'di ba? Pero yun nga, bukod sa kasikatan, abay sumipsip din ang isang katulad ni Mr. Robin Padilla. Ay dumikit sa mga politiko na alam niya na makakatulong sa kanya. Ang ibig kong sabihin, yung mga factor na yon ang dahilan kaya siya naluklok. So ibig sabihin din, walang dunong, walang pwedeng ipagmalaki at walang alam sa batas ang isang katulad ni Robin Padilla. Aminado naman siya dyan At yun ang napaka-ironic kasi aminado kang wala kang alam sa batas. At saka ka palang mag-aaral pag naandun ka na at nakapwesto. Anong kahangalan yan? Anong katangahan ng mga butante natin kung ganyang kandidato ang iluluklok nyo, 'di ba? Hindi ba dapat tignan talaga natin kung ano yung background, ano yung kaalaman, lahat ng possible background na makakatulong sa kanyang trabaho bilang senador, halimbawa, dapat talaga tignan ng mga botante. So, partly ang sisi dito ay ang mga botante. Okay? Na napakadaling mauto, napakadaling madala ng kasikatan ng isang kandidato at mga pangako nga na ito. Alright, si Mr. Willie Revillame hindi yan tumakbo. Meron siyang pahayag na oo, sikat siya pero hindi niya alam or wala siyang alam sa batas. Okay? Maraming sikat, totoo na minsan iisipin natin dapat tumakbo, sina Angel Locsin, sina Vice Ganda, pero knowing Angel Locsin and Vice Ganda, kaya sila sigurado hindi pa tumatakbo or hindi pa pumapasok sa politika dahil hindi pa sila ready. Ang isang katulad ni Mr. Robin Padilla, pumasok na at doon na lang daw maghahanda pag naando na sa pwesto. Anong kalokohan yan, 'di ba? Alright. Ngayon po ay pinagdidiskitahan dahil nga nakikita ng maraming kababayan natin, kahit syempre ng Pangulo, kahit ng kaalyado ng Pangulo, kahit ng ilang senador na mukhang iba ang tinatahak na or nagpapakita na siguro ng totoong color etong si Mr. Robin Padilla bilang pro-China nga. Alright, anong sabi dito ng mga netizen? Ito na may na-pick up lang natin. Binuto ko si Robin, hindi sa kanyang talino, kundi sa kanyang pagkamakabayan. Oo, totoo, yun yung pinangangalandakan niya. Pagiging makabayan niya. Una, dahil Tagalog daw siya magsalita, hindi daw siya nag-i-English. Dahil hindi siya marunong. So yun ay pagiging makabayan dahil hindi nga siya marunong. So yun, makabayan, pero bakit ngayon? Baliktad, naging traidor na sa bayan. Yun nga, kasi umaayon siya o nakikita ng marami na sumasang-ayon at pumapanig siya sa China. Alright, marami pang komento dito. Ito pa po. Sabi, buti pa si Willie, tunay na may utak, di gaya ng isang yan, walang delikadesa, sayang naging number 1 pa kuno na senators. Senator. Okay. Nakakahiya. Totoo. So yun yung sinasabi ko na bago tayo sumuong sa laban, dapat may kompleto yung armas natin. Walang kaarmas-armas etong si Mr. Robin Padilla bago pa nga din pumasok sa politika. Kaya anong nangyari? Puro kahihiyan, katatawanan. Ito buti talaga, hindi siya nahihiya. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa family niya dahil sa kanya mga pinagagagawa. Sa tuwing may statement, may pahayag, etong si Mr. Robin Padilla, naging sentro po kayo ng katatawanan. Okay? Yan ba ang gusto nyo maging legacy, sabihin na natin? Siguro. Dahil hanggang ngayon, mukhang hindi pa kayo nakikitaan ng kahit anong dunong ng mga kababayan natin. Yung sinasabi mo na magkakaroon ka ng mga advices, mag-aaral ka kung paano gumawa ng batas, mukhang wala pa rin 'Di ba? Nakikita or against kasi ito si Mr. Robin Padilla sa hakbang ng US na yun nga magtalaga ng security or mag-aayos ng West Philippine Sea conflict. Ito ay from US. So doon siya hindi sang-ayon.
So, ang ibig sabihin, sang-ayon ka doon sa isa. Pro-China ka talaga. Okay? No wonder. Dahil, nako naman, idol niya si Digong. Ngayon, nakikita natin, idol niya rin or mukhang sinusuportahan niya rin si Sara Duterte. So, sila-sila yon. Sila-sila yung totoong matatawag na traidor ng ating bayan. At yan po ay ipinapasa nila sa iba. Ang walang hiya, no?